ng isipan ng mga kabataan patungo sa pagsagot sa mga hinaing ng lipunan. Mapapalitan na nga ba ng mga robot ang tao sa pang-araw-araw nitong hanap buhay? O sadyang inimbento ito upang magamit sa industriya at agrikultura? Mula sa 2A, ako po ang inyong ka-Jessica Soho at narito ang dokumentaryong mapapasabi sa inyo ng IKMJS na yan! Ito ang Advanced Robotics, isang autonomous systems na ginagamitan ng AI, sensors, at hindi nangangailangan ng human intervention. Di umano, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, isang sawikain galing kay Gat Jose Rizal. Kaya naman, nasa kamay rin ng kabataan ang paglinang ng kaisipan para sa mga kamangha-manghang imbensyon ng robotics ng ating bansa. Bulacan State University, patuloy nating pinalalawak ang kaalaman ng kabataan pagdating sa teknolohiya. Isa sa mga iniaalok ng bulso ay ang kursong Mechatronics. May napupunta kaming first year dito na parang medyo walang idea. Pero all throughout dun sa buong school year, makikita rin kasi nila yung mga higher year level ginagawa ng mga projects or activities. Dun sila parang napipick yung interest nila na okay pala ganun ginagawa. Robotics ang sagot sa mga problema ng lipunan, mula industriya hanggang agrikultura at kalusugan. Lately ito more on related lagi sa economics yung pinapayagan namin ng mga thesis, mga research. Kasi yun yung nakikita namin na magandang impact in-automate yung mga traditional method na parang labor intensive, repetitive. Meron kaming org na kinasasalihan, yung MRSP. May iba't ibang chapter siya na focus siya sa pagbibigay awareness about sa robotics. So, ginagawa nila yun through competitions sa iba't ibang Sa global stage, patuloy na nagpapamalas ng husay ang mga estudyante ng Pilipinas sa iba't ibang robotics competitions, gaya ng World Robot Olympiad, RoboCup, at marami pang iba. Mahalagang maunawaan ito ng bawat isa, dahil ang kabataan ang magiging matatag na pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya't napakahalaga ng pagbibigay ng awareness, suporta at oportunidad sa mga estudyante upang maitaguyod ang isang progresibo at maunlad na hinaharap para sa ating bayan kaagapay ang teknolohiya. AI holds the future, ika nga. Kaya naman, ginagamit na rin ito upang sumagot sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa agriculture naman, for private farmers, open din yung setup namin. For farmer organization, we have grants in aid program to provide funding for research and deployment ng mga kinakailangan ng mga advanced technologies or smart agricultural technologies na nagpo-provide ng funding to mga RDIs, mga organizations for to create technologies related sa agricultures, including yung, for example, automated na mga drones na that they can scan yung mga fields natin, mga farms, to monitor yung soil composition, ano yung condition ng mga farms, no? So this specific technology, yung tinatawag na Saray, ay meron na yung DOST PICAR. Isa sa mga proyektong suportado ng DOST ay ang Saray, isang drone-based technology na ginagamit para i-monitor ang mga bukirin. Kayang sukatin ng Saray ang soil condition, alamin ang crop health, at i-predict ang weather forecast para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang desisyon. Kasi ang pumapatungkol po dito is yung challenges po na kung ano po ba yung pumipigil sa mga proyekto natin sa pag-progress po ng advanced robotics. So sa tingin po ninyo sir, ano po kaya yung pangunahing hamon na kinakaharap ng robotics industry natin sa ngayon, sa modernong panahon po natin? Okay, based sa mga
coordination namin sa mga clients din namin, no? Yung number one is yung, of course, yung capital of funding. More than 70% ng mga industry natin ay nasa micro and small enterprises pa lang sila. So, instead na yung kanilang funding ay gamitin nila to buy or to ask someone to fabricate yung mga robots to help them in their operations, ginagamit nila yun to buy more of their raw materials, pagbayad ng mga tao, no? Kasi yun yung mas available sa kanila. For now, yung mga robots kasi are very expensive. However, there are certain services and programs ang government to support yung industry natin para makapag-provide ng robotics. For example, on our part sa DOST, we have the Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP, and we can provide funding sa mga micro and small enterprises natin para makapag-avail sila, maka-acquire sila ng mga technologies including robotics and some machineries to automate yung kanilang mga operations. Hindi lang siya grant, pero funding siya para makakuha ng equipment, pero wala siyang interest, and the industry can pay back yung government for 36 months monthly yun, pero without interest, and may 6 months grace period. Industriya at agrikultura, malaking potensyal ang robotics para mapabilis at mapabuti ang mga proseso. Subalit ayon kay Sir Michael Mariano ng DOST Region 3, limitado pa rin ang pag-adapt ng robotics sa mga micro at small enterprises dahil sa mataas na kapital na kinakailangan. Mas inuuna pa rin ng marami ang gastusin sa raw materials at labor kaysa sa automation, kaya mabagal ang pag-usad patungo sa Industry 4.0. Ng DOST ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, isang zero-interest na pautang na naglalayong suportahan ng maliliit na negosyo sa pagbili ng automation equipment. Ang mga ganitong inisyatibo ay mahalagang pag-aralan upang mas maunawaan ang mga hamon at solusyon sa pagsulong ng robotics adoption sa bansa, sapagkat ito ang sumasagot sa isa sa mga challenges na kinakaharap ng advanced robotics. Mula sa piraso ng metal hanggang sa pag-formulate ng code, nakakalikha ang mga inhinyerong Bulakenyo ng robot. Napapalit na nga ba sa mga manggagawang Pilipino? Sa mga ahensya ng gobyerno na nakatuon sa advanced robotics innovation, deployment at development ay ang DOST MIRDC. Ang MIRDC, from the name itself, no, Metals Industry Research and Development Center, yung ginagawa namin is research and development about automation, smart manufacturing, robotics, yan. Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa Amerial, yung laboratory namin dito. Amerial, ibig sabihin nun, Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory. So, parang ano lang siya, maliit lang siya na lab na merong smart manufacturing learning system. Kasama sa mga focus ng MIRDC ay ang agrikultura gamit ang advanced robotics at teknolohiya. Sa industriya, malaki ang papel ng automation sa pagpapabilis ng proseso, pagtaas ng productivity at pagpapababa ng gastusin. Going project ko ngayon, may mga iba't ibang projects din ako na member ako, although yun yung doon ako project leader. Sa ibang project, meron kaming related din sa aquaculture, pang bilang nung yung bangus fry. Diba, yung mga itlog ng bangus pagka nag-hatch siya. Ngayon kasi tansyahan lang yun. Diba? Sobrang dami nun. Kaya tansya lang na, ito 10,000 fry. Ngayon meron kaming project na gamit yung camera, computer vision, may binibilang natin yon. Siguro, yung isa pa, banggitin ko na rin yung
related din sa bangus. Yung bangus kasi kapag malamig, hindi siya nangingitlog. Ngayon, ang ginawa namin, yung hatchery niya, nilagyan namin ng, baga kinontrol namin yung temperature. So, yung tubig nun, pinapainit namin, kinokontrol namin para all throughout the year, nangingitlog siya. Kasi parang pagka malamig na, November to February, wala na talaga, ayaw na mangitlog ng mga bangus. Sa aquafarm ng bangus, mahalaga ang tamang temperatura para mapanatili ang tamang kalusugan at paglaki ng mga isda. Dito pumapasok ang robotics bilang katuwang ng human labor. Nagbibigay ito ng mas epektibong paraan upang masubaybayan at mapanatili ang tamang kondisyon sa farm. Sa tulong ng robotics, nagiging mas efficient ang production na tumutulong para makagawa ng sapat na supply ng pagkain nang hindi nagkukulang. So, despite po sa mga nabanggit niyo pong opportunity ng technology, tas ang daming natutulong in terms of agriculture. So, ano po yung isa sa mga challenges? Bakit hindi pa masyadong nagfo-foster yung society natin, especially yung Philippines, sa advancement ng robotics sa paggamit po dito? Actually, maraming challenges, no? Part namin, ginawa namin sa Amerial is yung project. Lumibot kami sa iba't ibang MSMEs, mga businesses around the Philippines. Kinakausap namin, ano ba yung priorities nyo, ano yung kailangan nyo. Ang isang nakita naming challenge is high cost ng technology. Kasi, syempre, kung kunwari sabihin mong robotics, yung advanced robotics, di ba? Bihirang-bihira. As in, yung sa mga MSME siguro, walang gumagamit ng yung robots na robot arms, ganyan kasi nga, isa sa mga dinadaing nila is mahal. Mahal, walang, kung meron man available sa market, usually wala dito sa Philippines. Kung meron man, bibilin pa nila abroad sa China. Sa patuloy na pag-usbong ng automation, positibo nga ba o negatibo ang magiging epekto nito sa mga empleyado? Handa na nga ba ang bawat isa sa ganitong pagbabago? Ayaw naming gumamit yan kasi kawawa yung mga tao. Yun yung isa sa mga sabi nating misconception na naisip nila. Kaya nga akong gumawa ng business para makapag-create ng jobs, di ba? Pero ang sinasabi naman namin sa kanila is hindi naman dapat, kumbaga, hindi naman porke nagkaroon ka ng ganyang automation ng robot, tatanggalin mo na sila, di ba? Ang isa sa mga suggestion namin is, kapag gumamit ka ng automation, pwede nyo naman i-train yung mga tao nyo. Kumbaga, magkakaroon tayo ng reskilling, upgrade ng skills. Sa agrikultura ngayon, unti-unting naipapasok ang robotics para mapabilis ang ani, mapahusay ang monitoring ng taniman, at masigurong sapat ang supply ng pagkain. Isa itong senyales na handa na ang sektor para sa makabagong teknolohiya. Tunay na patuloy ang pag-usad ng ating bansa sa larangan ng robotics. Ngunit gaano man kagaling, ka-advanced at ka-futuristic ika nga ang mga robot, kailan may hindi nito matataglay ang galing, talino at creativity ng ating mga kababayan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jessica Soho, at nagsasabing, robots are not going to replace humans. They are just going to make the jobs much more humane.